Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon, kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita, sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na pook. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin. At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng 22 linggo sa karaniwang panahon at ating ginugunita ang kapisahan ni San Gregorio, isang Santo Papa. At sa atin pong narinig na kwento sa ating Ebanghelyo ay sunod-sunod na po ang mga gawain ng pagpapagaling ni Jesus sa mga may sakit. No? Palipat-lipat ng lugar upang ipahayag ang mabuting balita, pero sa kalaunan ay maraming mga idinudulog kay Jesus para pagalingin anuman ang kanilang mga karamdaman, at ito naman po ay tinutugunan ni Jesus. Para bang sa ating pong mga gawain, no, talagang mayroong mga madadagdag, pero sa ginagawa ni Jesus na dapat natin matutunan na napakahalaga sa dami po ng gawain, ha? At hindi naman po mauubos yan. Habang tayo ay nabubuhay, babangon tayo, kikilos tayo, matutulog tayo, kinabukasan, magsisimula tayo ulit ng mga gawain. O pwedeng yung usual na gawain, o pwedeng may madadagdag na gawain. Pero yung mahalaga na kailangan natin makita sa ginagawa ni Jesus, sa kabila ng napakaraming gawain, hindi niya nakakalimutan ang gumising ng maaga para manahimik. Kasi sabi dito, di ba, paglubog ng araw, dinala lahat ng may sakit, pinatong kanyang kamay sa bawat isa at gumaling. Pero pagdating ng umaga, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na pook. At kadalasan, ang ginagawa niya dito, nanalangin. Nakuha niyo po ba? Kasi sa atin, no, ang nangyayari,
sa dami ng gawain natin, ang oras ng pananalangin ay kinakaligtaan natin. At ang dinadahilan natin o ang ginajustify natin para hindi tayo magdasal kasi nga ang dami nating ginawa at ang dami pa nating gagawin. So yung kahalagahan nga po no, na bago tayo magsimula o kahit matapos ang ating pong nakakapagod na gawain, huwag nating kapaguran ang magdasal. Pero kailangan natin, kasi isang disiplina din yan para sa atin, yung bang gigising tayo ng maaga at maglalaan tayo ng kaunting panahon o oras para makapagdasal. Kasi para din sa ano natin yun eh. Yung bang, di ba may tinatawag tayong mga self-care, para mabantayan natin yung mga sanity natin. Kasi sira talaga ng ulo natin. Yung sa dami at yung nakatuon lang tayo dun sa dami ng ating gawain. Lahat ng ito naman, hindi natin ma-achieve, hindi natin matatapos kung wala ang tulong ng Diyos. At kapag nawawala ang Diyos, nakasentro na ito sa sarili natin. Kaya lahat ng ginagawa natin ay dahil na lang sa atin. Yan yung ginawa ni Jesus, di ba? Gusto siyang manatili na lang doon ng mga tao. Pero sa pananalangin niya, kailangan din niyang pumunta sa iba pang mga lugar. Nagawa niya na at pamalas niya na ang presensya ng Diyos, ang mapaghimalang kamay ng Diyos sa lugar na ito. Panahon naman para lumipat sa iba. So, hindi yung pagod na ako na lang laging. Yan yung mga dinadahilan ng mga taong pagod na nga at kulang sa pananalangin. Reklamo na ang lalabas. Pero si Kristo, muli, sa dami ng gawain, binibigyan niya pa rin ng oras na mapag-isa at makapagdasal sa Kanyang Ama, ang ating Panginoon. Amen.